simoy ng hangin. Maganda ang mga bituin. Ito'y naniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Malamig ang simoy ng hangin. Maganda ang mga bituin. Ito'y naniningning, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin siya. Purihin siya. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Merry Christmas na talaga. Doon Merry, sa kanilang merry na. sayaw. Purihin ng Diyos. Are we merry? I am Mary. Ann Bartolome. Ang pagiging merry is a choice. It's a choice. Yes. Yes, it is. Tama po. Amen. Ayan. Abangan ninyo. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Magandang umaga, mga kapatid. Amen. Yan, maganda ang sinag ng araw ngayon, ha? Kaya, yung mga naglalaba, mamaya na po, ha? Mag-good morning, Jesus muna tayo, mga kapatid. Unahin natin si Lord. Gusto ko umuulan eh. Oo nga, si Pastor gusto niya umuulan, pero pag naglaba ako, mas malakas ako kay Lord kaysa sa kanya pinapaaraw. Masarap yung malamig. Malamig. Malamig na rin naman. Pwede tayong mag-pray ng wag umulan pero malamig. Ay, oo nga. Hallelujah. Speaking about that, Manalangin na. hallelujah. Lord, again, maraming salamat po sa maagang paggising at malusog na pangangatawan. Panibagong araw na naman na magpupuri sa iyong pangalan. Manguna po kayo sa aming lahat at lahat po ng mga kapatiran sa kanya-kanyang tahanan katulad sa Revelations 3:20. Pinapasok si Lord, kumatok sa pinto at ngayon andyan na ang salita ng Diyos. Panibagong araw na magpupuri. Hallelujah. Thank you, Lord. Manguna po kayo sa ngayong umaga. It is all for your glory and edification of the body of Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Biglang nagka-echo no? Salamat sa Diyos. Ang aga ng mga kapatid natin, mga kapatid, maraming salamat po, ha? At lagi po kayong nag-aabang at napakaaga nila. Tingnan mo, Bebo.
Ang aga ng mga kapatid natin. Ito yung first day ng Yes. 12 days before Christmas na yung ating mga kapatiran sa buong Comfy family ay pagbibigay ng papurit parangal sa ating Panginoon Diyos sa season ngayon. At itong season na to must be for me, permanent experience. Hallelujah. Pero bago po yan, syempre mga kapatid, yung ating first portion ay tuloy pa rin. Hindi pwedeng wala tayong verse of the day. So ang atin pong VOTD, pagpapatuloy po ng ating napakagandang series sa Luke 6:43-45. Basahin ko po ulit. For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good, and an evil man, out of the evil treasure of his heart, brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Amen, amen, amen. So, Hallelujah. mga kapatid ito pong series natin, madami na tayong natalakay at kahapon nga na share sa atin yung analogy na binigay dito na walang mga tao na gustong-gustong pumipick up ng mga figs from thorn bushes at saka ng grapes from bramble bush. At nakita natin na yung mga thorns at saka yung bramble bush, namumunga pa rin naman po. Pero, yun nga, mahirap, masasaktan ka muna bago mo matikman yung mga bunga ng maraming tao. Actually, marami rin po mga Christians na ganito. Yung sinasabi dito, Beb, ito yung mga matatalas magsalita. Nakakatusok. Parang yun sa porcupine. Bago mo nasa Christian pa rin naman. Mga Christians din, meron din ganon. Pero ito yung mga masasakit magsalita, tsaka yung masyadong blunt na, parang ako yata yung blunt. Para palang Beb, yung hindi seasoned with grace ang mga salita. Oo, dapat nakaka-build ng ating kapwa, for the glory of God. Oo, ito yung kapag merong sinabi sa isa, pag ikaw yung nakikinig parang, mapapaganon ka. So, ba't ganitong magsalita to? Mayabang, tapos matalas na magsalita, yung mga ganon. So, yun po yung pinag-usapan natin kahapon. Ngayon, dun po tayo sa verse 45 na ang sabi, for out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Napaka-importante po nito mga kapatid. Kasi maraming mga tao, hindi naman talaga siya ganun talaga. Ganyan lang magsalita yan, pero mabait yan. Questionable po yun. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kapag ganun ang salita niya, hindi mo pwedeng sabing, hindi mabait yan, ganyan lang magsalita. Hindi po. Kasi dito nagsisimula yon. So kapag po yung mga salita natin, medyo iba na yung dating, nakakakos na po yun for an alarm dapat sa mga Christians. Kasi kahit ano pong sabihin natin o i-deny natin o kaya ipagtanggol natin na hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Galing po yun sa puso kahit ano pang sabihin natin. Yung mga lumalabas sa ating bibig, galing po yun sa puso. Ngayon, dito po sa out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Kasi po, yung fruit na pinoproduce ng mga Christians is rarely the actions. It is the words, mga kapatid. Yung word po natin yon. So, binigay po sa atin ito, hindi po para, wag naman po tayo maging fruit inspector sa ibang tao na dahil sa napakinggan natin to, babantayan na natin ngayon yung mga ibang tao. Parang fruit inspector, nasa ng bunga mo, nasa ng bunga mo, hindi po. Ito po ay ibinigay po sa atin para po sa sarili natin. Kailangan, pag narinig natin tong lesson na to, wag mo sasabihin, ano kaya yung, ito, yung namumutawi sa labi nito. Hindi. Tatanungin mo agad, ano ba yung mga lumalabas sa bibig ko? Ano kaya yung kondisyon ng puso ko? Lagi pong gano'n ha. Huwag tayong maging fruit inspector sa ibang tao. Ang inspeksyonin mong prutas,
yung pong sarili natin. Kasi doon tayo minsan bumabaksak, inspect tayo ng prutas sa ibang tao, tapos minsan hindi naman natin nakikita na tayo pala ay wala ring bunga, o kaya ang bunga rin natin ay maasim, o kaya mapait. Hindi siya edible minsan yung mga fruit na napoproduce. So yun po at wag din po tayong umikot-ikot at may mga checklist tayo na ginagawa para po mga Christian works na ang akala natin necessary sila in order to be a good Christian. Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, works rarely reveal the heart, words do. Because a person can be the nicest person in the world. Pwede rin po siyang mag-volunteer sa mga community services. Marami po siyang pwedeng gawin, mga kapatid. Pwede nga mamigay ka ng pera Lalo na ngayong Pasko. Bigay pera, ganon. Tapos, faithfully, nag-a-attend ng Good Morning Jesus, nag-a-attend ng mga churches, services. Pwede po yun, mga kapatid. Pero, hindi po ibig sabihin na yung mga ginagawa niyang yun, galing lahat sa puso. Kasi pwede nga yung gawin lang. Kahit iba yung laman ng puso. Di ba, meron kang sinishare before na doon sa lugar ninyo noong binata ka, merong isa doon na namimigay talaga ng pera, tumutulong sa lahat ng mga kaya parang kilalang kilala siya. Tapos one day, sabi mo, nagulat ka na lang, ni-raid yung bahay nila. Yung pala, nung siguro, binata ako, parang pwede kasing parang yung kanyang mga good works, parang nakakatulong naman, kaya lang, mataas ang bakod nila, mataas din naman yung aming hagdanan nung araw. Parang kita mo, ang daming mga magagandang sasakyan. So, biglang walang na raid. Ayun. So, pero pwedeng makagawa ng mga mabubuting bagay. Pero kita ni Lord yung puso. Kaya nga doon sa advice ng Word of God sa Proverbs 3:24, Proverbs 4:23, basahin ko sa inyo mga kapatid. Kasi sabi mo, kung ano nasa puso, lalabas sa pananalita. So, ang sabi rito, keep your heart with all diligence, for out of it springs issues of life. yes. Tsaka hindi lang yun, naalala mo dun sa Proverbs din ito Tingnan ko lang sa Proverbs 18:21. Sige, buksan po ninyo mga kapatid. Proverbs 18:21. Kasi yung ating pananalita, ang sabi rito so yung una, babantayan natin yung ating puso. Kasi kung ano ilalagay natin dyan, malamang yun ang lalabas sa ating mga bibig. So, pero pwede rin sabi mo nga, calculated. So whether in private or in public, yung condition ng ating heart kapag malinis at punong-puno ng salita ng Diyos, ang mamumutawi dyan ay salita ng Diyos. Meron ding warning nga dito, yung advice nga sa wisdom book sa Proverbs 18:21. Sabi rito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Nako, ulit ha? So, nakasalalay sa ating pananalita. Pwede tayong magbigay ng buhay o kamatayan. Ako rin, minsan, yung pananalita ko, dahil sa minsan, meron ka bang, meron mong pangyayari sa buhay nyo na, siyempre, tayong mga araw-araw na pamumuhay, meron tayong mga kapatiran o kapamilya na there are times na meron ba kayong kapamilyang naging pasaway? So, minsan, yung pananalita natin, of course, nakita natin na mali talaga minsan yung pamumuhay, lihis sa kalooban ng Diyos. So, ako rin minsan, para bang nakokondem mo na sa pananalita mo o kaya minsan nagiging confrontational. But there are times na the Lord will allow na ma-confront, but pwede bang makalakip ng
compassion and pag-ibig. Parang ang hirap, ano? Kasi pag inis ka na sa puso mo, minsan, lalo ngayon, di ba, minsan sa bahay, meron ba nangyayari sa bahay na matagal nang magkakasama, nagkakainisan na? So, kailangan talaga punuin ng Word of God. Yun talaga ang pinaka-solusyon, bebe. Yung para mamunga. Dalawa nga yun eh, pero alam ko nandyan na sa ibabahagi. So mga kapatid, pwede naman kailangan talaga natin ng fruit of the Spirit, yung patience. Hallelujah. Amen, amen. Kaya naman. Kasi pag naging aware ka na the presence of the Lord is always with us, tayong mga Kristiyano, tinanggap natin si Kristo. So, the Holy Spirit ay nandyan. Sa 1 John, 4:13, kung hindi ako nagkakamalian, na tingnan ko lang mabilis, mga kapatid, ha? Yung, tama, yung 1 John 4:13, kapag tinanggap si Lord, hallelujah, na yung Holy Spirit na be led and be controlled by the Spirit of God. At alam ko, yan naman ang tutulong sa atin, hindi lamang sa mga mabubuting gawa, kung hindi sa mga pananalita na nakakapagbigay ng, nabibuild pa yung mga tao. Although, yung truth and love, mga kapatid, kasi kailangan ding masabi kung meron kayong gustong maituwid na hindi talaga tama yung ginagawa. But by God's grace, can we do it in love? So it takes the grace of God. Amen. So yun po, yung kinuwento nga ni Pastor kanina, judging by their actions only, masasabi mo na pure ang heart nila. Kasi ang dami nilang tinutulungan, di ba? Ginagawa nila lahat para makatulong sa kapwa. So kung ang pagbabasihan lang po natin ay works, sasabihin mo nga they have a pure heart. Pero hindi nga po doon talaga nakikita eh. Sabi ko nga sa inyo, this is a game that no one can win because eventually, whether you like it or not, what is hidden will come out in the open. At doon po natin sila makikita kung anong fruit ang meron nga po. Kasi alam nyo, paano mo masasabi na wala lang yan sa action? Kasi yung mga tao po na yun na gumagawa ng mga ibang bagay, sa kanila mo rin naman mahuhuli dahil kinukwento nila kung ano yung mga ginagawa nila na kabutihan. So, sa salita po talaga, malalaman. Kasi di ba, Beb, pagka ang Kapampangan, ano ang accent? At saka, paano mo malalaman na taga-Pampanga siya? Hindi mo naman makikita pag tinignan mo lang. Ako malalaman ko. Hindi mo rin malalaman sa mga kilos nila kung sila'y Batanggenyo, di ba? Kung sila'y Caviteño, kung ako sila ay Bisaya, kung Kapampangan, malalaman mo saan? Ako malalaman ko, lahat ng mga Kapampangan. Alam mo kung paano. Sabay-sabay kayo sabay-sabay nagsasalita pero nagkakaintindihan. Oo, magugulat ka. Pero saan? Ha? Saan? Sa kilos ba? Sa salita. Sa salita. Tsaka kilala mo, nagtataka ako, pag nagsalita sila, sabay-sabay. Para pag hindi ko alam paano nagkakaintindihan. Yun ang gift ng mga Kapampangan. Tinanong mo kasi ko Oo nga. So, makikita niyo po sila sa salita. Di ba? Malalaman mo kung siya'y Kapampangan, walang H. Walang H walang ba? H yung mga words na dapat may H. Pag Batanggenyo, tapos yung may may salita na dapat may H tinatanggalan. Parang angin. Yung Batangas may E. May E. Meron akong tatanong sa'yo. Paano mo makikilala ang Ilonggo? Malambing magsalita. Tama. Sa salita pa rin. Kahit nagalit na, no? So, sa salita pa rin po, mga kapatid. Kaya, parang sa mga Ilonggo ba, tatamaan ka sa akin. Ay, ano ba yung Batanggenyo pala yun, yung mga Ilonggo nga. Aba, glory to God, Yung Iloilo, maunlad pala ang syudad dyan. Pero ang pinakamalaki daw ang parang, ano ba ang tawag doon? Yung Cebu pala, no? Maunlad. Oo, glory to God. Sana tayo sa salita.
Tuloy ko na. Pwede na, pwede na, pwede na. So mga kapatid, balik po tayo. Have you listened to the words you are saying? Tayo na to mga kapatid ha, hindi po to binigay sa atin ng Diyos para po mag-pinpoint tayo dun sa mga tao sa paligid natin na ito, mayabang to, ito, ganito itong magsalita, ito, ganito. Hindi po, ibinigay po sa atin ito to listen to our own words. So if you listen to your words, mga kapatid, what are you saying? What is coming out of your mouth nowadays? When you talk to others po, ito yung mga, alam nyo, ito yung mga pwede nating maging guidelines para i-check natin yung mga sarili po natin. Alam nyo, simula nga po ito nung nagbabantay din ako sa sarili ko kasi mabilis din akong magsalita po eh. At saka straightforward din akong magsalita. So talagang yung mga straightforward magsalita, nakakasakit. Kasi pagka, justify ko lang ng konti, pag panganay kasi po, ganun. Sanay ka kasing mag-utos sa mga kapatid mo dahil ikaw yung pinakamatanda. Tapos sanay ka rin na ikaw yung nagsasabi sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. So minsan po ganun tayo, no? So ito yung mga guidelines po na pwede nating tanungin sa mga sarili natin. Pagka po ba ikaw ay nakikipag-usap sa ibang tao, do you always try to turn the conversation back to yourself? No. Para bumabang ka. Yan. Alam nyo, may nakausap akong ganito na alam nyo yung may magsishare di nagsishare yung isa, talaga, ganyan. Tapos biglang, alam nyo po yung yung joke natin lagi, wala yan sa lolo ko. Ayun. Ako ata yung pinatatamaan mo niyan. Hindi ganun po yun. Minsan nalunga ako, hindi ko napapansin, parang gusto mo lahat ma-take over yung conversation. Wag nga, ikaw na muna. Hindi, take yung conversation. Ikaw na muna. Parang si Maripas naglo-load. So, hindi, binibigyan kita ng pagkakataon. Ay, mali na naman yung aking perception. Parang si Maripas naglo-load. Nasiraan ko ba si Maripas noon? Saan? Naglo-load? Hindi, loading talaga si Beck. Matik na yung kay Palagay ko nahawa ka kasi lagi mo siyang kasama dito. Hindi, binibigyan na kitang pagkakataong magsalita. Sige, ikaw na. Ina-apply ko yung rito eh. Okay. You give others the ball. Okay. Instead of turning the conversation back to yourself, ang gawin po natin, tanungin mo pa siya kung kamusta na siya ngayon, ganito. Wag po yung sabi, ako nga nung pandemic, ganito ang ginawa ko. Sabi, ako din, ganyan yung ko. Tapos hindi, ginawa ko rin yung, alam niyo po yung ganong salitaan na kahit anong ikot, pag may sinabi tong isa, wala yung sa lolo ko. Tapos magkukwento ka, nangihigitan mo kung ano yung sinabi nung isa. Tapos pag nagkwento pa siya ng another, sasabihin mo na naman, ako din, nagpunta na rin dyan sa lugar na yan. Pero ganito. Iyon. Para pala siyang, parang Google. Tatanungin mo ako kung bakit. Bakit? Nakakita na ba kayo ng tao na alam lahat? Tagal? Opo, totoo po. Ay, pero meron palang Google ngayon? So, tandaan po natin, a person with a proud heart always tries to turn the conversation back to himself. So, yun. Laging, baby, yung mic mo kasi. Sige. Yan. Oo. Okay. Laging ibinabalik sa sarili po niya, mga kapatid. So, kapag remember, mag-backwards kayo sa inyong naging pamumuhay. Parang hindi tayo dapat ang center ng universe. Basta yung gusto mo, ikaw na lang nagsasalita. Ganon. Pagka merong nagsalitang isa, babalik mo ulit sa'yo. Ayun, yun po yun. Tignan po natin Pangalawa po. Awichi. Hindi ko makuha. Alam mo kung ano? Ouch. Sister, kamusta ka dyan sa Japan? Pag natitempt na po tayo na ibalik natin ulit yung conversation sa atin, tanungin muna natin yung sarili natin, kailangan ko ba talagang ikwento ito?
Yan. Ano ang motibo ko? Ba't kailangan kong ikwento kung ano din yung nangyari sa akin? So instead of babalik mo sa'yo, tanungin mo pa siya ng tanungin tungkol dun sa kanyang kinukwento. Show interest in what the other person is saying. Kasi kung ikaw rin naman yung nagkukwento, ayaw mo rin yung ano, di ba meron mga kakwentuhan na minsan ayaw mo nang pansinin, tas gaganunin pa yung mukha mo sa'yo, o kaya hampas ng hampas para tumingin ka sa kanya. Hindi makahalata. Kasi, hindi makahalata. Kailangan marinig mo kasi. Sino to? Sino siya? Words pa naman yung ating ano. Oo nga. So, eto na po. When you talk to others, okay, eto po, guilty tayong lahat dito. Diba? When you talk to others, does your conversation turn to talking negatively about other people? About rulers and those in authority? Kaya po ina-advise na wag po tayong mag-umpok-umpok ng matagal. You know why? Mauubusan po tayo ng kwento doon sa mga magagandang bagay. Tapos sa sobrang tagal nyong nakaupo doon, wala na kayong ibang pag-uusapan, hahanap kayo ng iba. Tsaka nyo ngayon ipapasok yung mga hindi magagandang bagay tungkol sa ibang tao. Kaya po, instead of wasting your time talking ng walang nonsense, mabuti po kung ang pinag-uusapan kay Lord, solve ako dyan. Pero pag ang conversation nagtaturn na po about other people, lalo na negatively na, naku, exit ka na po doon dapat. If you are really a Christian na merong magandang puso at ang prutas ay lumalabas, kung ako sa'yo, umexit ka na doon, kapatid. Or, turn again the situation to Jesus. O doon sa mga bagay na makakabuti. Alam niyo po, kapag ganun ang usapan kasi natin, so yung una po, no, yung sabi ko, tineturn back mo ulit sa'yo. That shows a proud heart. Tapos, when you talk to others about other people, lalo na yung negatively, that reveals a heart filled with gossip and slander, maybe even hate. Yun. Sa salita So, kapag ang usapan, puro chismisan, at saka yung negative things about others, ang nire-reveal po nung heart ay heart filled with gossip and slander, or even anger or hate. Okay, pangalawa. Isa na lang po. Bukas na natin ituloy yung iba. When you talk to others, do you complain and bemoan all your problems and struggles? Wala na po bang narinig sa inyo kundi pagrereklamo kung bakit hindi pa natatapos ang pandemic na ito? Kung bakit anong ginagawa ng gobyerno? Kung bakit ganito? Lahat po ba ng lumalabas sa bibig po natin ay puro complaints, problems, struggles? Tapos po, ang kwentuhan nyo ba yung mga bagay na hindi mo kayang bilhin sa mga panahon na ito? Yung mga bagay na wala ka instead of yung mga bagay na meron ka? Tapos, pinag-uusapan nyo ba na buti pa nga yung buti pa nga yung kapitbahay natin, ang ganda ng bahay, di ba? Ganon po ba ang nagiging usapan natin, mga kapatid? Ako nga, hindi ako makabili ng damit ngayon kaya mine na lang ako ng mine. Bumabalik tayo sa mine. Nakakaaliw kaya, di ba? Yung mga mine. Naaliw din po ako dyan sa mga mine. So, kapag ka po gano'n ang usapan natin, such words reveal a heart that lacks contentment. Ayan. Meron akong napag-aralan para makikilala mo daw ang more or less, hindi naman to kumbaga absolute, pero yung classes of people daw, yung mga different classes of people, yung sinabi mo, yung kinukwento negatively yung mga ibang tao. Kasi meron 3 klase ng tao daw sa mundo. Ako'y naniniwala naman dito, yung below average people talks on people. Average people
talks on places and events. Parang yung kinukwento mo ngayon na ganito, ganyan-ganyan, average people talks on places and events. Yung above average people talks on concepts and ideas. So, at yung spiritual class, yun dapat tayo, yung number 1. Truthful. Kailangan, nasa Ephesians 4:25 yan. So, yun yung mga pananalita ng Nake, Lord, na merong katotohanan. Ayun, Okay. Amen. Ayan, wala na po tayong oras muna para sa ating BOTD. At ito po ay itutuloy ko bukas, mga kapatid. Ang ganda nitong mga checklist. Maganda po itong guidelines para makita natin yung ating sarili po, ha? Kasi meron pong mga sins that is hidden to ourselves that is very visible to others. Na hindi natin namamalayan. Na hindi natin nakikita. Paano yung hindi Kaya naman ito, sinasadya? Pagka may mga guidelines po, at least, pag narinig mo to, ay, ako ba ganun? So, babalik mo ulit sa sarili mo yun. Tapos, self-examination. Yes. Ayan. Bukas yun tama. eh. Bukas pala yun. Oo, okay lang. Self-inspection ng unang-una. Let us scrutinize ourselves. Oo. Para So, bang bago mo tanggalin yung muta, Yes. baka meron kang kulaba ba yung tawag doon? Ayan. Oo nga. So, bukas na po natin itutuloy yung kalahati dito. Pero hindi na ako ang guest mo? Pwede pa rin. Talaga? Oo, ikaw naman. Oo, kaya nga. Sa fruit tayo, sa fruit? Ha? Fruit Hindi, na ba? Conclusion na ako eh. Oo. Conclusion Bukas. na. Bukas pa pala. Yung sinasabi mong mine. May meron ako yan, dyan. Meron ako. Mabilis lang, mabilis. Oras. Mga kapatid, lang to. Parang, di ba gusto nating makatulong sa ekonomiya? Kayo ba gusto nyo? Ngayong magpapasko, di ba parang hindi masyado yung mga gathering. For our protection din yun. Paano na yung riregaluhan natin? Hindi pala pwedeng makalabas-labas masyado. Ingat. Tama naman. Alam niyo kung manood kayo ng kay Greg tsaka kay Sarah. Pag pumindot kayo doon, GCs, papadala na doon sa mga inaanak nyo. Walang lusot. Kung gusto nyo naman ng mga pastries o tignan nyo yung mga members natin sa Comfy. Gusto nyo naman sa sarap na pandesal, i-click nyo si Minister Sandy. O di, umiikot, nakakatulungan. Parigalo ba? Di ba hindi tayo pwedeng lumabas? Walang lusot, mga ninong at ninang. Meron nga, kagabi, anonymous. Mahal siguro yun, Magkano kaya yung anonymous na tinitinda? Parang nakita ko dun eh. Gusto nyo bang maging anonymous? Ay, naku, wag na. Pero, ikaw din, namimili ka rin dun, para sa mga inaalak mo. Tipid na sa gasolina, pagpunta mo doon, just click the button. Sabi nga ni Thea tuloy. Ikaw na, mauubos na yung bago tayo doon sa Kanina mo pa sinasabing ikaw na yan? Ikaw na, sabi ko sa iyo let your words glorify God and edify the body of believers. Ayan. And be helpful to the economy of the Philippines. Patronize our mga Christian communities, magtulungan. Kayang-kaya yan, mga kapatid. And then we will mag-generate na yan. Maguna tayo, mga Kristiyano na basta alam ko na marami namang mga Christian communities na may mga businesses. So, yung program na pala, ikaw na. Oo. Ayan. Happy birthday! Mga kapatid, abangan nyo mayami ang konti po ha, na yung first day natin ngayon, yung presentation kasi. Ngayon yung first Napunta day. ako sa ekonomiya. So, happy birthday na po tayo mga kapatid sa araw na ito. Uy, ang daming may birthday. Dito ko kaya mabilis ang lakad dyan Jam. Mabilis ang andar. Today is your birthday, Sister Chitriosa. Wow! Happy birthday! Kala ko surprise. Ay, surprise pala yung birthday.
Happy birthday, Sister Cheat, Sister Jenny Mendoza, Sister Daisy Sarino, Sister Serena Comla. Ay, aba, Sister Serena. Kamusta kay Sister Sining? Sister Melinda Belila Isabela. Taga Isabela? Sister, akala ko apelido Isabela, Sal. Sister Melinda Belila from Isabela. Sister Marjorie Ann Rigor Inco. Ay, anak ni Sister Elma. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. At happy wedding anniversary. Ngayon, anniversary pala ni Inday Jamie. Oo, at saka ni Dodong JR. James, padala ka na ng Belated wedding anniversary din kay Sister Eileen and Brother Apollo Villavicencio. Si Sister Eileen. And Brother Patrick and Sister Leslie Besite. Ang daming Sige, Jam, kantahan natin sila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday. Happy birthday, mga kapatid, and happy anniversary po sa inyong lahat. Glory to God. Para naman po sa ating memory verse of the week, ito po ay isa sa ating mga, ayan, Beb, kanta ka. Ano ba yan? Isa to sa ating mga scriptural song. Dahil ikaw ay nandyan ngayon, ikaw ang kakanta. Sing the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Yeah. Sinundan ko lang yung si Arnold hahabulin ko yun. Alam mo ba yun? Mabilis yan si Minister Arnold Ayan, ang ating memory verse of the week. Trust in the Lord and do good, live in the land and be safe. Diyan pa lamang po papasok yung delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Psalm 37 Hallelujah. verses 3 to 4. Ayan. Ngayon naman po para sa ating new song of the week. Abangan nyo rin sa susunod May langaw tayo dito, no? Pumasok. Oo. Nakikinig din na evangelize. At least may na-evangelize na isang langaw. Yan daw yung pag pinasahan mo ng sobre, nawawala. Maglabas ka ng sobre, Lord. Joke lang po yun, mga kapatid. Sabi kasi nung Kala nyo, ma-negative kami kahit na may langaw, gagamitin ni Lord yan para sa kanyang luwalhati. Meron kasing kwento dyan. Langaw? Sabi, ang dami-dami naman langaw dito. Sabi nung isang tao. Sabi nung isang Kristiyano, ay, magpasa ka ng love offering basket, aalis lahat yan. Ayun, kay Pastor Ray ata. Pastor Ray! Oo nga, parang kay Pastor Ray nga yun. Si Pastor Ray, simple lang yan Alam mo ba? Pero maraming laman yan. Pastor Ray, kamusta kayo dyan, mga fellow elders? Mother, parang di ko nakikita si Mother na nagla-login ngayon. Ha? No? Oo. Baka si Chris, Madam nasa Chris. Quezon City.
Nagre-record. Aba, nagre-record. Busy. Yeah, sige. Ngayon po, Hallelujah. dako na tayo sa ating new song of the week para naman po doon sa ating susunod na program na. Ako excited din ako rito. Wow. Sige, yung new song of the week muna natin na composed by Sister Joanne Vizcara. Ayan. Isang sanggol ang sinilang sa mundo, nagbibigay pag-asa sa tao, nag-iisang Mesiyas na may kabanalan. Jesus ang kanyang ngalan. Simoy ng hangin dumadami sa'yo, tila nalalapit na ang Pasko. May ngiti sa labi ang bawat tao, kagalakan ang hatid nito. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Ano nga ba Pasko para sa'yo? Ito ba'y pagtanda ng aginaldo? Pagbibigayan, pagmamahalan, kapayapaan ang hatid sa mundo. Sa mundo. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pagkat si Kristo ang Pasko. Si Kristo ang aginaldo. Ayan. Pinakamahalaga at pinakamagandang regalo o aginaldo ng Pasko ay si Kristo. Yung kanyang lyrics, the meaning of Christmas. Tomorrow nga po pala, ang mapapanood nyo po dyan ay yung mismong composer niya ng awit sa atin bukas. Kaya abangan nyo po para makita nyo po kung sino yung nag-compose ng awitin na yan. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po, sabi ni Sister Connie Manalad, tanong ko po, sino si Miss Sasa? Kasi nanonood po ako, nakita ko mga confidence natin ang nagsisell.
Si Miss Sasa, Sister Connie, ay si Sister Sara de Guzman. Anak ni Minister Celso, na kay Lord na. Kaya yung mga teenager dito, kaya nakakatuwa po kasi sila yung mga seller. Kami rin. Tapos yung mga regalo namin sa isa't isa. Oo, yan. Kaya, Sara de Guzman, mga kapatid. Napanood na daw niya kasi ang Mahiwagang Mind. Manood din po kayo kay yung kay Brother Greg at kay Sister Zendy, yung GC's merchandising. Ayun. Meron natang nagbibigay ng allowance na 30 seconds madami pagka sa senior. Mind doon. Oo, tama. Okay. Good morning, Sister Chona. Chona Bernardo Orong. Sister Chona ito na dating taga Mandaluyong, kapatid nila, Sister. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Ang dami ng mga kapatid natin nakasama natin. Thank you, Lord. Okay, ito na yung pinakahihintay natin. Sino kaya yung una dun sa first, 12 days before the blissful celebration natin? Na-announce ko na kahapon. Ay, na-announce mo na? Kahapon. Sa araw po na ito, panoorin po natin ang Children's Ministry and the Youth, the CSM. Oo. Amen. Tapos may word po yan. At ito po ang pinrepare nila sa atin. Ang kanilang theme ay Supremacy of Christ. Amen. Hallelujah. Ayan. Panoorin na po natin, mga kapatid. Symbols of Christmas. The evergreen Christmas tree stays green all year. It reminds us of the everlasting hope and eternal life. And because of Jesus Christ, we can have eternal life. It also points up to heaven, reminding us to look to God in all things. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. John 3:16. The star is a guide for the wise men to find the Savior Jesus Christ. Where is the newborn King of the Jews? For we have seen His star in the east and have come to worship Him. Matthew 2:2. Jesus is the light of the world. He is the light we should follow. Through Him, we will find our way in the darkness of light, and also we should be a light to others, to give light to them that lit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Luke 1:79. The red holly berries
symbolizes the blood that Christ shed for us, and the sharp leaves symbolizes the crown of thorns worn by our Savior. For this is my blood, which confirms the covenant between God and His people. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many. Matthew 26:28. God's love has no beginning and no end. Wreaths are in circles made with evergreen, which symbolizes eternal life. Bells ring to guide lost sheep back to the fold. For the Son of Man came to seek and save that which was lost. Luke 19. Shepherd's staff protects the sheep from going astray. Christ is called the Good Shepherd. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Luke 2:8. An angel proclaimed the good news of the birth of Jesus. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. Luke 2:9. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased." Luke 2:13-14. The Christmas gift reminds us of how God gave us the gift of His Son, and that Jesus Christ gave us the greatest gift of all. Giving gifts is meant to be a symbol of love and kindness and remembrance of the gift of eternal life made possible by the Savior. And when they opened their treasures, they presented Him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Matthew 2:11. For Christians all over the world, Nativity brings forth the miracle of Jesus' conception,
His humble birth, His ultimate sacrifice, and the gift of everlasting life to those who believe, which is the true meaning of Christmas. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah 9:6. Symbols of Christmas. Merry Christmas! Comfy family! Happy birthday! Papa Jesus. Let's start the celebration. Because this season we remember That Christmas means Jesus! Tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na aking pinag-ibig. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Pag-ibig na galing. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nasa punarurot ng langit. Tayo'y magmahalan at isuli ang itong aral. Ang mabuhat ngayon kahit hindi Pasko'y magbigayan. Ang mabuhat ngayon kahit hindi Pasko'y magbigayan.
of the year. Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember a Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember Son was born for us all to live. God placed His throne on Him and He reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy, to come everyone His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. God placed His throne on Him and He reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy, to come everyone His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. God placed His throne on Him and He reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy, to come everyone His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember Son was born for us all to live. Ultimate in power and supreme in heaven and earth and all things. On my journey with Jesus, I learned that Christ is the life and resurrection, visible God's image, ultimate in power and supreme in heaven and earth and all things. On my journey with Jesus, I learned that Christ is the heir of all things, the life and resurrection, visible God's image, ultimate in power and supreme in heaven and earth and all things. On my journey with Jesus, I learned that Christ is the brightness of the glory of God, the life and resurrection, visible God's image, ultimate in power and supreme in heaven and earth and all things.
Thank you, Lord. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Kamusta na po kayong lahat? Alam niyo po ba na ilang araw na lamang, almost 14 days, ay Pasko na po, mga kapatid. Kaya in behalf of the Comfy family, kayo po'y binabati naming Merry Christmas and Happy New Year. Itong araw pong ito, ang ating topic ay tungkol sa supremacy of Jesus Christ. Taken from the book of Colossians, chapter 15, hanggang verse 20. Hayaan niyo basahin ko po ito. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or rulers, or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. He is also head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him, and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross. Through Him, I say, whether things on earth or things in heaven. Alam nyo, napakahalaga na maunawaan natin na ba't ganun na lamang po ang defense ni Paul dito sa book of Colossians. Bigyan ko po kayo ng isang brief history tungkol sa nangyari. So, nung time ni Paul sa Colossae, ay meron tinatawag na mga false teachings. At ang mga maling pagtuturong ito ay tinatawag na syncretism. Itong syncretism, ito ay combining ideas like paganism, nandyan yung a little of Judaism, Greek mythology, philosophies, and religion. Ito po ang sentro ng pagtuturo. And later on, itong syncretism naging Gnosticism. Na itong mga Gnostic, ito yung mga highly intellectual people. At pilit nilang idinideny ang deity ng ating Panginoon, ang kanyang pagiging God, ang kanyang pagiging Savior. Kaya pagdating dito sa chapter 1 ng book of Colossians, dinepend ito ni Paul. Ngayon, pag sinabi pong supreme o supremacy, ibig sabihin sa quality or state or being supreme authority and power. So ibig sabihin siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat at wala ng iba. Bibigyan ko lang po ng diin yung dalawang defense ni Paul based doon sa ating binasa. Una, yung kanyang defense is Jesus Christ is the image of the invisible God. And second, Jesus is the pleroma of God. Doon muna tayo sa number 1, that Jesus Christ is the image of the invisible God. Ibig sabihin, si Jesus ang perfect manifestation of God. Perfect. Hindi lamang po yon na to see what God is like, we must look at Jesus. So, gusto mo makilala o makita ang Panginoon, kailangan tignan mo ang ating Panginoong Jesus. So, Jesus perfectly represents God to men in a form which they can see, they can know, and they can understand. Tatlong bagay. Siya nandun sa form which they can see, which they can know, and understand. Kailangan kasi makita natin, alam naman po natin, na ang ating Panginoon ay Spirit. So, hindi siya nakikita. At paano ba ang Spirit? Based dun sa Gospel na John, sa John chapter 3, dun sa pag-uusap ng ating Panginoong Jesus kay Nicodemo, sinabi doon ang Spirit ay katulad ng
hangin. Hindi mo siya makikita, hindi mo siya mahahawakan, pero makikita mo yung kanyang kapangyarihan. Hindi lamang po to see, to know. Paano natin makikilala ang ating Panginoon? Kung wala magbibigay sa atin ng halimbawa ng ano bang ibig sabihin ng pag-ibig, ano bang ibig sabihin ng pagpapatawad, ano bang ibig sabihin ng pag-unawa. Lahat ng bagay na ito, kailangan sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, malalaman natin ito and to understand, na makita natin at maunawaan natin ano ba ang the very heart of God. Ang heart niya talaga is love, pag-ibig sa lahat ng tao. Pangalawa, na defense ni Paul, ay Jesus is the pleroma of God. Pag sinabi pong pleroma of God, ibig sabihin the fullness and completeness. Na in Christ, there is nothing left out. He is the full revelation of God and nothing more is necessary. So ibig sabihin, walang kulang. Nandun lahat. Ang katangian ng ating Panginoon, nasa Kanya lahat. Ang kapangyarihan, nasa Kanya lahat. Kaya walang dahilan na hindi natin paniwalaan ang pagiging Diyos and Savior of Jesus Christ. Amen. Kaya tandaan po nyo, mga kapatid, ilang araw na lamang Kapaskuhan at ating ipagdiriwang ang pagsilang ng ating Panginoon. Muli natin gugunitain ang araw na ito that God has given us the best gift. At the best gift na ito is Jesus Christ Himself. Amen. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon na pinagkakaloob mo po sa amin na bilang iyong mga lingkod na maibahagi ang iyong mga salita na magpapakilala at magpapatunay na tunay na ikaw si Jesus ay Diyos ang tagapagligtas, ganap na nagmamahal, ganap na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po for all the favors we're receiving from you, Panginoon. Kaya wala kami may babalik sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Goodbye. Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa pagdating ng Oktubre. Ngunit pagsapit ng Setyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko maikukubli, kagalak ang hatid pag sumasapit ang Disyembre. Nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong pagdating ng Kapaskuhan. Ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo mangki, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, ikaw at ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat.
puti ka man o kayo hangin, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat, maligayang Pasko.